daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat. Sa lahat po na sumusubaybay ng ating programa, ang Daan sa Kaligtasan. Kayo po ay welcome pong muli sa ating pag-aaral. Lalo po tigit sa mga first-timer na ating mga tagapanood. Welcome po kayo sa ating programa, ang Daan sa Kaligtasan. At narito pa rin po tayo sa unang series na pinamagatang End Time Prophecy in You. At sa araw pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, tayo naman po ay mag-aaral sa isa na namang mahalagang topic na kailangang maintindihan ng bawat mananampalataya. Ano po? Ito po ay isa sa topic na dapat nating maunawaan, pag-aralan, at magkaroon tayo ng malalimang pagkaunawa sapagkat ito ay may kinalaman sa ating kalalagayan bilang Kristiyano. At sa araw pong ito, tayo po ay mag-aaral ng isang topic na pinamagatan nating The Close of Probation for Seventh-day Adventists. Ito po ay mahalagang topic na napapanahon. Ano po? Sapagkat ito po ay may kinalaman sa mga nangyayari at mangyayari pa at sa panahon na ating kinalalagyan. Sa nakaraan natin pag-aaral ay pinag-aralan po natin ang Charting the End Time, kung saan nakita po natin ang ating panahon na kinalalagyan. Ano po? At ang mga mangyayari pa na kung saan mayroon na tayong maikling panahon ng paghahanda. Kaya kailangan nating maintindihan ang ating kalalagayan bilang mananampalataya at bilang Adventista del Séptimo Día, sapagkat sa katotohanan na una sa atin ang pagsasara ng awa. Subalit, bago tayo magpatuloy sa pag-aaral na ito, tayo mula ay manalangin at tingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Mahabagin po naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras pong ito, kami lumalapit sa inyo upang patuloy pong magpasalamat sa pribilehiyo at pagkakataon inyong pinagkatiwala upang kami po ay magkaroon ng panahon upang pag-aralan ang inyong banal na salita at pag-aralan ang topic na ito, Panginoon. Alam namin ito'y mahalaga sa aming paglilingkod at katayuan bilang Adventista. Gabayan po kami ng Banal na Espiritu, buksan ang aming puso upang magkaroon kami ng pagkaunawa at katalinuhan. Maraming pong salamat sa lahat. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang pag-aaral po natin sa oras ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang abbreviated study o pinaikling pag-aaral. Ano po? Sa topic po na Close of Probation for Seventh-day Adventists. Sapagkat may ilang kalituhan dito sa napakahalagang subject na ito. Lalo tigit sa panahon na nagko-connect nito doon sa tinatawag natin na National Sunday Law. Sapagkat itong dalawang ito ay pwede nating sabihin that this is inseparable. Ito ay may close connection. No? Yung National Sunday Law at yung Close of Probation for Seventh-day Adventists. Subalit ang misunderstanding na ito ay nakasalalay doon po sa kakulangan ng ating kaalaman sa Biblia at sa kasasulat ng ating propeta o sa Spirit of Prophecy. Sabi ng Biblia sa Isaiah 28:9, pag tayo nag-aral ng Biblia, ang sabi doon, tayo ay pinamamanhik na line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. So, dapat ganito din po ang ating pag-aaral sa Spirit of Prophecy. Ano po? Line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Para magkaroon tayo ng buong konteksto ng subject na ating pinag-aaralan. Kaya, the reason why there is a misunderstanding
sa subject na ito ng close of probation is because hindi tayo nag-aaral ng spirit of prophecy ayon dito. Kung maging sa Biblia, minsan kulang ang ating pag-aaral. Ano po? Sa mga statements na ating pinag-aaralan. Kung kaya, sa hapong ito, titingnan natin sa maikling pag-aaral ang katotohanan galing sa Biblia at saka sa spirit of prophecy kung ano ang sinasabi nito patungkol sa pagsasara ng awa ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi nga na ito ay magsasarang una sa bayan ng Diyos. So ngayong oras na ito mga kaibigan, mga kapatid, ay patutunayan po natin ayon dito sa kasulatan at patotoo kung ito nga talaga ay totoo at tama at kailangan nating paghandaan. Ang sabi ng Testimonies Volume 5, page 671, God is either teaching His church, reproving the wrongs, and strengthening their faith, or He is not. This work is of God, or it is not. God does nothing in partnership with Satan. My work bears the stamp of God or the stamp of the enemy. There is no halfway in the matter. The testimonies are of the Spirit of God or of the devil. So, titingnan natin mga kapatid, ano ba ang totoo? Totoo ba na kumikilos o gumagawa ang Panginoon sa kanyang bayan o kang kaaway? Titingnan natin kung nasaan tayo. Sapagkat sa mga susunod natin mga statement, ay makikita natin ang katotohanan ng paggabay ng Panginoon, ang pagkilos niya at ang kanyang leading sa kanyang bayan. So, ang sabi dito, with the preceding statement in mind, let us move on in our study. The prophet Peter states that the prophet of old wrote many things which they themselves did not understand or comprehend, nor did they know the time of its fulfillment. So, maging ang Biblia mga kapatid, si Pedro man, o maging si Juan, marami sa kanilang sinulat ang hindi nila naintindihan sa panahong yun. Ang sabi dito, we know, assuredly Daniel, the prophet, struggled to understand what he was writing, as well as to the time indicated. As we study the SOP, or Spirit of Prophecy, we see that Ellen White also did not fully comprehend some of the things she wrote, like the prophets of old, writing in some cases as a local or contemporary application, as well as future application. So, sa panahong sinulat niya ang mga bagay na ito, marahil hindi siya nagkaroon ng pagkaunawa, but as time goes by, through the leading of the Holy Spirit, ay pinaunawa sa kanya ang mga bagay na ito. So sa atin mga kapatid, there are a lot of things, maraming bagay, ang hindi natin naiintindihan in our first encounter, maging sa Bible. But as we spend time studying, ay nagkakaroon tayo ng pangunawa sa pamamagitan ng tulong ng ating banal na Panginoon. Ano po? Ang sabi ng Revelation, solemn are the sins connected with this closing work of the atonement. Momentous are the interest involved therein. The judgment is now passing in the sanctuary above. For many years, this work has been in progress. Soon, none know how soon it will pass to the cases of the living. In the awful presence of God, our lives are to come up in review. At this time, above all others, it behoves every soul to heed the Savior's admonition. Ang sabi niya, watch and pray, for ye know not when the time is. Sabi ng Mark 13:33. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Subalit ang sabi ni San Pablo, tayo ay hindi sa gabi. Kung kaya, hindi darating sa atin ang Panginoon na para magnanakaw. Iyan, kung mayroon tayong pagkaunawa sa panahon na ating kinalalagyan at sa mga paghahanda na dapat natin gawin. Bakit? Ang sabi dito, sulimne ang mga pangyayari na may connection doon sa atonement, sa pagtatapos ng atonement ng ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga na maintindihan natin ang ginagawa ng Panginoon ngayon doon sa most holy place sa kanyang pag-atone sa kanyang bayan. At napakasulimne ang mga pangyayari doon sa pagtatapos nun. Sapagkat, yun ay magpapasya ng bawat destinasyon ng bawat mananampalataya. Either, ikaw ay madidestino sa buhay
o kaya ikaw ay madidestino sa kamatayan. So kailangan ng malalim na pagkaunawa, kailangan may pagkaintindi tayo, malinaw ang ating pagkaunawa doon at malalim upang ating masiguro ang ating sarili kung saan nga ang ating destinasyon. Ang sabi ng Great Controversy, page 490, when the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Ang sabi ko mga kapatid, pag natapos ang investigative judgment, ay mapapasiyahan ang destinasyon ng bawat isa, either for life or either for death. Probation is ended a short time before the appearing of the Lord. In the clouds of heaven, Christ in the Revelation, looking forward to that time, declares, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So, sabi ko nga mga kapatid, dun sa presentation natin, na ang pamagat ay understanding the judgment, kung inyo pong napanood. At doon sa mga hindi nakapanood, pwede nyo pong balikan sa ating Facebook page, ang Daan sa Kaligtasan, at sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay first timer, pwede nyo pong i-click yung subscribe at yung maliit na bell doon upang kayo po ay maging updated sa ating mga presentation. Ang sabi ko po doon, the pronouncement, the verdict of the judge is irrevocable. Hindi pwedeng baguhin, katulad ng pagpapasya ng mga hukom dito sa lupa. Na pag ikaw ay nagkakaso at pag ikaw ay nasentensyahan, pwede mong i-apila sa higher court at pwedeng gawin yung tinatawag na motion for reconsideration. Diba? Pwedeng i-reconsider ang iyong kaso na baka nagkamali lang o pwede pang mabago ang pagkapasya. Pero mga kapatid, sa paghuhukom na ito, since God is a just God, all-knowing God, the verdict or the pronouncement, the execution, will be irrevocable. At ang sabi dito, yung mga masama, magpapatuloy sa kasamaan, at yung mga banal ay magpapatuloy sa kabanalan. At yan ay mangyayari kapag napagpasyahan ang kaso ng bawat isa. Subalit, kung titingnan natin mga kapatid, ang talatang ito, o ang statement na ito, lalo yung previous statement natin, maarahil ang iba ay magsasabi na, sabi dito, a surface reader will take the statement above to mean that we simply do not know when the judgment will pass from dead to living. Kasi ang sabi ni Ellen White kanina, ano po? Soon. None know how soon it will pass to the cases of the living. Walang makakaalam. Subalit, hindi ganon ang ibig sabihin ng ating propeta. Tingnan po natin. But it will be shown that this is not what the prophet is saying. Sister White is actually stating the fact that we don't know the date or the exact date. Ano po? Hindi natin alam yung eksaktong petsa, oras, at araw kung kailan lilipat ang paghuhukom mula sa mga patay papunta sa mga buhay. Subalit, ang sabi dito, but she herself tells us over and over again that the event is the passing of the national Sunday law. It will further be shown that the Seventh-day Adventists will be the first to be judged because they are the only ones that understand or should understand the issues when this law is passed. Ano daw po? Sabi dito, hindi ganon sapagkat paulit-ulit, katulad ng mga nakaraan nating pag-aaral, na ang sabi ng ating propeta, yung paghuhukom mula sa mga patay ay lilipat sa mga buhay upon the passing of the national Sunday law. Bakit? Sapagkat pipili tayo at pag nakapili tayo, doon magsasara ang awa ng Diyos bago tayo hukuman. Sapagkat doon sa ating previous study na pinamagatang understanding the judgment, hindi pwedeng hukuman ang tao hanggat hindi isinasara ang biyaya o awa ng Diyos sa kanya. So, hindi mangyayari ang judgment to the living since hindi pa nagsasara ang awa ng Diyos sa kanya.
Kaya upon the passing of the National Sunday Law, pipili ang tao kung close of probation sa kasya sa hukuman. Ano po? Sana maliwanag yan sa inyo. Ang sabi dito, mauuna sa Adventista del Séptimo Día sapagkat tayo ay may dati ng pagkaunawa patungkol sa bagay na ito. Ano po? Dahil bilang Adventista, alam na natin ang isyu patungkol sa Sabas. Alam na natin ang isyu patungkol sa pagsamba sa linggo. So, therefore, mauuna sa atin sapagkat pag ibinaba ito, tayo ay may privilege na magpili sapagkat alam na natin ang opsyon. Ano po? Sana maliwanag yun mga kapatid. Dahil alam natin ang issue, alam natin ang problema dito, alam na natin ang concern nito, so pag nakapili tayo bilang Adventista, sapagkat tayo ay unang nangilan ng Sabas, tayo ang unang huhukuman ng ating Panginoon. Ang sabi dito, if a Seventh-day Adventist gives up the Sabbath and keeps Sunday for whatever reason, as a result of this law, he or she will receive the mark of the beast, and their probation will be closed as a result of the decision they have made. Ano po? Sabi ko nga, pag ikaw ay namuhay at nag-reflect ka ng karakter ng Panginoon, when the National Sunday Law is passed, and you remain in your faith, you will receive the seal of God. But if not, by default, you will receive the mark of the beast. Then, upon your choice, the close of probation for you will be closed, then the judgment for you will come. Tayo po dito. Maliwanag yan. Basahin natin yung Romans 6:16. Tingnan natin ang iba pang issue patungkol dito. Ang sabi ng Evangelism, page 234, reception of mark of the beast, future, the change of the Sabbath is the sign or mark of the authority of the Romish Church. Those who understanding the claims of the fourth commandment choose to observe the false Sabbath in the place of the true, and thereby paying homage to that power by which alone it is commanded. The mark of the beast is the papal Sabbath, which has been accepted by the world in the place of the day of God's appointment. Sabi ko nga mga kapatid, itong pag-aaral na ito ay may malapitang connection dito sa National Sunday Law. At doon sa mga pag-aaral nating nauna, ipinakita natin mga kapatid kung gaano tayo kalapit na doon sa National Sunday Law. That even the Romanists and the Protestant, they are about to put the spears with a Sunday logo, like in the Jerusalem of old, para ipatupad itong Sunday Law. Kung nakikita niyo po mga kapatid, ang ating balita, noong October 3, ay nagpirma na ng pang-anim na encyclical ang ating Santo Papa. At nananawagan siya noong October 15 para sa Education Pact ng ano po, to support the common good. Magkaroon tayo ng common good. Good for God, good for the people, as well as good for the nature. And that is to observe Sunday. Ano po? At nakikita na rin na halos kumaari lang na hindi napadaanin sa Kongreso ng Amerika, ngayon pa lang, gusto niya na magkaroon ng Sunday Law. Ano po? But since kailangan i-amend sa Constitution ng United States, ay yun ang hinihintay. Ano po? Kaya nga, last year, halos sinisisi niya si Donald Trump because of the slow action, no? Slow respond doon sa kanyang panawagan na Laudato Si. Ano po? So sabi dito, paglilipat ng Sunday ang mahalaga. So ngayon mga kapatid, sino ang mga nakakaintindi dapat dito? Sino dapat ang may pagkaunawa sa mga bagay na ito? Tingnan natin. Ang sabi dito, who is it that will understand the claims of the fourth commandment at the time of the National Sunday Law? It is none other than the Seventh-day Adventist. And it is a sad thing because most will give in, keep Sunday, and receive the mark of the beast. Nakakalungkot mga kapatid, ano po? Na dapat sana, this
Church of God has a deeper understanding of this issue. Na alam natin that when you remain faithful to God and receive His seal, ano mangyayari? It includes the empowerment of the Holy Spirit for you to be able to give the loud cry. And at the opposite, pag hindi ka nakatanggap ng seal of God at tinanggap mo ang mark of the beast, kasama ka doon sa mapapahamak and will experience the second death. Subalit na nakakalungkot, ang sabi dito, but the sad thing is that many of us or among us will give in the Sabbath and keep Sunday. Tingnan natin mga kapatid, ito ba ay katang-isip, haka-haka, espekulasyon? Tingnan natin. Ano po? Sapagkat alam natin kung ano ang kinakailangan. Ang sabi ng Great Controversy, page 605, the Sabbath will be the greatest test of loyalty, for it is the point of truth, especially controverted. When the final test shall be brought to bear upon men, then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him, not while the observance of the false Sabbath in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be an avowal of allegiance to a power that is in opposition to God. The keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator, while one class, by accepting the sign of submission to earthly power, receive the mark of the beast, the other, choosing the token of allegiance to divine authority, receive the seal of God. Ano po mga kapatid? Ang ating dakilang subukan walang iba kundi ang Sabado. Sapagkat ito ang subukan ng ating katapatan sa ating manlalalang at Panginoon. Ang nakakalungkot mga kapatid, those who will give in the Sabbath are those who are not observing the Sabbath right even now. Tandaan niyo po yun mga kapatid. If you are not observing the Sabbath right, kung hindi mo ipinapangilin ng maayos, ng tapat, at banal ang Sabado ngayon, posible na itong mga taong ito ang tatalikod sa Sabbath at mangingilin ng linggo. Kaya ito mga kapatid ang subukan sa atin. Upon the passing of National Sunday Law, ang sabi ni Ellen White, this third angel will be the one who will make the demarcation between the wheat and the tares, between the true and the false, between the goat and the sheep, mga kapatid. Yun ang pagkakaiba doon. Kaya ipinakita kay Ellen White ang mangyayari upon the passing of Sunday Law. Ano ito sa ibang termino? Ang sabi niya, the Lord has shown me that the image of the beast will be formed before probation closes. For it is to be the greatest for the people of God, by which their eternal destiny will be decided. Hindi tayo papasyahan ng Panginoon mga kapatid without the test. Hindi ka mamarkahan hanggat hindi ka dumadaan sa pagsusulit parang sa eskwelahan mga kapatid. Hindi ka pwedeng bigyan ng 85 o 95 unless hindi ka dumaan ng pagsusulit. So sabi dito, nakita ko that the formation of the image of the beast, which is the Sunday observance, will be the great test for the Adventists sapagkat ito, ang magdedetermine ng kanilang eternal destiny. This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept a spurious Sabbath will rank under the banner of the Lord God, Jehovah, and will receive the seal of God. Those who yield the truth of heavenly origin and accept the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. Diba? So, sabi ito mga kapatid, yung mga nangingilin ng Sabado ngayon ng maayos at mananatiling tapat sa Sabado matapos na ipag-utos at gawing batas ang pangilin ng linggo, sila lamang ang tatanggap ng tatak ng Diyos. So, sealing is a conditional matter. Hindi ka tatatakan ng Panginoon na wala kang pagsusulit o wala kang ipinapakitang manifestation. Ibig sabihin, kung ikaw ay manatiling tapat, saka katatakan. Pero kung hindi ka manatiling tapat, ang sabi dito, tatatakan ka ng hayop. So yun ang pagkakaiba mga kapatid. Ano po? Kaya,
Kung titingnan natin mga kapatid, may kondisyon kung sino lamang ang tatatakan ng ating Panginoon. Ano yung kondisyon na yon? Sabi dito, again, it is quite clear from the statement above that the Sabbath is the test for SDAs, by which their eternal destiny is decided. The statement goes on to show that the seal is given to us only if we pass the test of the Sabbath or Sunday issue. Tatatakan ka lamang kung ikaw ay makakalampas doon sa pagsusulit na may kinalaman sa Sabado at Linggo na pangilin. As SDAs, we should readily understand from a reading of Revelation 13:11-18 that the passing of the national Sunday law, which brings us to the test of the mark of the beast, is Satan's last-ditch effort to shut down the SDA church and gain complete control of the world. Opo? So, dahil nakita natin mga kapatid, na dahil sa grupong ito, ang sabi niya, ang ating problema, ito lang maliit na sekta that keeps Sabbath. So, para sila ay pabagsakin, magkaroon tayo ng utos ng pangilin ng linggo. That later on, sabi nga doon sa previous nating study, doon sa Charting the End Time, doon sa mga nananatili pa rin na nangingilin ng Sabbath, dahil sa kagustuhan niyang pabagsakin, a-addition nila yung batas na magkakaroon ng death decree. So, ang ating subukan mga kapatid ay doon, kung mananatili kang tapat sa ating Panginoon. Kaya ang sabing Testimonies Volume 7, never did this message apply with greater force than it applies today. Bakit mga kapatid? Sapagkat, ang sabi ko nga, we can hear the rumbling of the Roman armies now. They are about to encamp around Jerusalem. No? Ang sabi ng Mateo ay na kapag nakita nyo ang sundalo ng mga army na nagkampo sa palibot ng Jerusalem, panahon na para tumakas. Sapagkat, ang sabi doon, when you see the abomination that makes desolation, no? Yung abomination, it will cause desolation. Tingnan nyo po, yung sa previous natin pag-aaral, 66 AD, tinarak nila yung spear, 70 AD, winasak ang Jerusalem. So ngayon mga kapatid, we can hear the rumbling of the Roman armies. Nakikita na natin yung pursuance ng Santo Papa, even of the Protestant Church, the United States, na gusto nilang, sabi ni Ellen White, they are bringing the Sunday observance to the front in the darkness. Nakita natin yun mga kapatid. So sabi dito, this message is applicable more than ever than today. Apo? More and more, the world is setting at naught the claims of God. Men have become bold in transgression. The wickedness of the inhabitants of the world has almost filled up the measure of their iniquity. This earth has almost reached the place where God will permit the destroyer to work His will upon it. The substitution of the laws of men for the law of God, the exaltation by merely human authority of Sunday in place of the Bible Sabbath is the last act in the drama. Ibig sabihin mga kapatid, pag inutos itong National Sunday Law, wala nang kasunod. Last act of the drama, ibig sabihin, wala nang another act. Because, sabi nga kanina, it will determine the destiny of every individual. So, upon the passing of the National Sunday Law, the presentation of the spurious Sabbath, then the destiny of every individual will be determined. Then, the work is over. It is finished. Sabi dito mga kapatid. So, when the substitution becomes universal, God will reveal Himself. He will arise in His majesty to shake terribly the earth. He will come out of His place to punish the inhabitants of the world for their iniquity, and the earth shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Then, so, ito ang totoo mga kapatid. Ngayon, ano ang mangyayari sa Iglesia ng Diyos kapag ipinasa na ang National Sunday Law? Tingnan natin mga kapatid. Ano ang mangyayari sa atin? Sabi ko kanina, ang nagkakalungkot, marami sa lingkod ng Diyos ang tatalikod at mangingilin ng linggo sapagkat hindi sila handa. Sabi ko kanina, ito ba ay katang-isip, haka-haka lang, espekulasyon, sapagkat nakikita natin na sinasabi na tayo ay natutulog, tayo ay Laodicea. So balitin natin mga kapatid kung ano ang sabi ng ating propeta. Ang sabi ng Great Controversy, page 608, as the storm approaches,
a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through the obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Tanong ko mga kapatid, ibig sabihin, yung mga lingkod ng Diyos ngayon, o professed, pag sinabing professed, nagpapanggap, na naniniwala sa ikatlong anghel. Ibig sabihin, kunyari, nangingilan ng sabas, di ba? Subalit, hindi binanal ang kanilang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa bandang huli, sila ay tatalikod sa kanilang posisyon at sasama doon sa ranggo ng mga oposisyon. Ang sabi ng John 17:17, sanctify them by the truth, thy word is truth. Paano tayo masasanctified? Through the word of God. Ibig sabihin, buklatin natin ang kasulatan ng Panginoon, ang kanyang kalooban, at i-apply natin. Upon applying it, in observing it, sa pagsunod natin, we are then sanctified by God. Yun ang sanctification. Ibig sabihin, hindi ka lang nagpo-profess, but you are making it real sa iyong sarili na ikaw ay bayan ng Diyos. But if you're only professing, but you are not sanctifying yourself through observance ng kalooban ng Panginoon, ang sabi dito, those people will leave their position and join the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. Gusto kasi nila, yung easy lang. Pag nag-utos na, yung mga walang tatak, bawal bumili, bawal makabili. Ay, conflict yun. Kaya yung mga tao, kahit lingkod ng Diyos, gusto easy, sasama na lang doon. Di ba? Sabi ng Panginoon, in preparation, come out of the city, go to the countryside. Sabi ng iba, mahirap doon, walang mall, walang fast food, walang wifi, hindi magandang, no, dito lang muna ako. So, they are still enjoying the molding of the world. Ito mga kapatid. So ito, ang nakakalungkot, men of talent and pleasing address, who once rejoice in the truth, employ their power to deceive and mislead souls. They become the most bitter enemies of the former brethren. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostate are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false report and insinuation to stir up the rulers against them. Ito ang nakakalungkot mga kapatid. Sapagkat, bakit nakakalungkot mga kapatid? Ito ang dahilan. The above statement is so solemn because it shows that a large class of Seventh-day, including ministers. Anong sabi kanina? Men of talent and pleasing address, who once rejoice in truth. Sabi dito, men of talent and pleasing address. May posisyon. Kaya sabi dito, includes minister, give of faith, and keep Sunday. Sana, pwede mong sabihin na, siguro, ang sasama lang dito yung mga hindi masyado nakaunawa eh. Pero hindi. Ang sabi dito, large class, including ministers. Why do they give up and keep Sunday? The story is long, but in short, the prophet states, they have not been obedient to the truth. Ibig sabihin, nagturo lang sila, but they don't observe it in their personal lives. They have been uniting with the world in partaking of its spirit, the prophet further states. Okay? Kaya sabi ko nung mga una natin pag-aaral, ministers who are preaching smooth things are not considered as shepherd of God. Ano po? Ito nakakalungkot mga kapatid. Kaya, malayo pa ba tayo sa panahon? Malayo pa ba ang ating panahon? Tingnan natin. Ang sabi dito, the time is not far distant when the test will come to every soul. The observance of the false Sabbath will be urged upon us. The contest will be between the commandment of God and the commandments of men. Those who have yielded step by step to worldly demands and conform to worldly customs. Ano po? Yung mga tao na unti-unting umaayon sa panghulma ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi makawala sa sanlibutan. Sabi dito, will then yield to the power that be, rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment, and death. Ano po?
Kaya ang gusto nila yung easy way eh. Ayaw nila nang iniinsulto sila. Ayaw nila nito. Sabi dito, instead of accepting derision, insult, yung bantaan, yung ikulong, ayaw nila nito. Kaya, sasama nilang sila doon sa oposisyon. Sapagkat, nasanay sila sa hulma ng sanlibutan. Namo? At ang mahirap dito, pare-parehas kahit pastor. There are ministers who are being molded by the world. Sabi dito, at the time the gold will be separated from the dross, many star that we have admired for its brilliance will then go out in darkness. Sino ito mga kapatid? Mga pastor na minsan na natin tiningala na ang galing nito. Ang galing niya mag-sermon. Parang ang husay-husay niya. They have been admired like a star. But sooner or later, sabi dito, their brilliance will then go out in darkness. Sabi nga ni Illinois sa ibang kasulatan niya, they will turn into stone. From star into stone. Those who have assumed the ornaments of the sanctuary but are not clothed with Christ's righteousness will then appear in the shame of their own nakedness. Apo? Yung mga naglilingkod sa sanctuaryo, mga pare, mga pastor, naglingkod sa sanctuaryo, nagkaroon ng pribilehyo, subalit hindi nila isinuot yung priestly robe, yung righteousness ng Panginoon. Sabi dito, they will appear in the shame of their own nakedness. Nakakalungkot mga kapatid. Pero, hindi ko naman ilalahat. Maraming pastor ngayon ang tapat mga kapatid. Tandaan natin yan. Sabi ni Ellen White, there are Enochs in our days. Mga tapat na pastor. Tapat sa kanilang tungkulin. Sabi dito mga kapatid, at the test, Sabbath versus Sunday, the gold will represent the wheat, will be separated from the dross, which represent the tares. Of course, this represented as the tares give up and keep Sunday, and those represented as wheat remain faithful and keep the Sabbath. One receives the mark of the beast, which closes the probation, and the other the seal of God. The church militant is church in its present state, consisting of wheat and tares. The church triumphant is the church consisting of only wheat. Ano po? Pag humulog ang batas, pangilin ng linggo, magkakaroon ng separation. Mananatili sa loob ng iglesia yung mga trigo. Sapagkat sabi kanina, yung mga hindi na sanctified, sila ilalabas ng iglesia. They will become our bitterest enemies. Magiging kaaway natin sila. Ang nakakalungkot, maybe some are our friends, families, relatives inside the church. Pero hindi na sanctified, lalabas sila at magiging pinakamapait nating kaaway. Pagbagsak ng National Sunday Law, magkakaroon demarcation. Yung church militant ay magiging church triumphant sapagkat matitira sa loob ng iglesia yung trigo na lang. Eh mga kapatid, alam niyo po, siyasatin niyo ang inyong sarili. Nasaan ba ang pananampalataya ko ngayon? I am preparing myself para makasama ako doon sa wheat or makasama ako doon sa tares. Alam niyo po, hindi porke Adventista ka, ay safe ka na sa loob. Sinasabi ko nga sa inyo. Marami nagsasabi, basta huwag kang lalabas, ligtas ka sa loob. Mga kapatid, hindi po. Tandaan niyo po yan. May mga kaibigan ako, nagsasabi, okay lang ano yan, basta ako yung sabadista. Sapagkat iniisip nila, ang kaaway nila, yung mga sa labas na denominasyon. Hindi mga kapatid. Hindi mo pwedeng siguruhan ang sarili mo na porke Adventista ka at ang pangalan mo ay nakasulat sa church book, okay ka na. Sabi dito mga kapatid, dalawang uri ang Adventista sa loob. Mayroong 5 foolish virgins at may wise. Mayroong sheep at mayroong goat. Mayroong wheat at mayroong tares. At upon the passing of the National Sunday Law, these two will separate ways at magkakaroon ng demarcation. And only the true Christian and Seventh Adventist will be remained inside the church. Kaya ang church militant ay maging church triumphant. Kaya sa atin mga kapatid o kaibigan, ang iyong sarili. Saan ka ba kaya mabibilang sa dalawang ito? Ikaw ba ay hinuhulma ng sanlibutan? O kaya ikaw ay hinuhulma ng banal na espiritu? Iyo bang binabanal ang sarili mo sa pagsunod ng buong kalooban ng Panginoon? O sinusunod mo ang sarili mo
kalooban. Mga kapatid, may iglesia ang ating Panginoon. May iglesia. Sa kabila ng mayroong tears sa loob. Kaya sabi ng iba, pag nagturo ka nito, sabi ng kaibigan kong pastor na independent ministry, sabi niya, mahirap ngayon pag nagturo ka ng ganito, ang label sa'yo, kung hininats, ikaw ay offshoot. Mga kapatid, ang offshoot lumabas. Kaya sabi ng mga kaibigan ko sa akin, baka matagpuan kita sa labas, mga kapatid. Ang Panginoon ay may bayan siya, may lingkod siya. Ang sabi dito, has God no living church? He has a church. But it is the church militant, not the church triumphant. You are sorry that there are defective members, that there are tares amid the wheat. Jesus said, the kingdom of heaven is likened unto man, which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then what we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, then bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Yan mga kapatid. Saan kaya tayo mabibilong? Nung kaya tayo sa kagapasin para sunugin, o gagapasin para dalhin doon sa kaharap ng Panginoon. Sabi dito, erroneous, we have taken the statement in Matthew 30:19. The harvest is the end of the world. To mean the end of the world as to when Jesus actually comes the second time. Therefore, we have believed that the wheat and tares will remain together in the church until Jesus actually appears the second time in the clouds of glory. So itong pagkakamali mga kapatid ng marami nagtuturo. Marami, kahit doon sa 10 mga dalaga, tandaan niyo po ito. Maraming tagapagturo ang nagsasabi na yung pagdating daw ng bridegroom ay second coming na. Sabi dito, yung pag-aani din daw ay second coming. Ibig sabihin, yung wheat and tares ay mananatili sa iglesia hanggang sa pagdating ng Panginoon. So yung pagkakamali, sapagkat yung harvest time ay hindi sa pagdating ng Panginoon. Yung pagdating ng bridegroom, kaya nga sabi ng mga kapatid sa 5 virgins at 10 virgins, dumating yung bridegroom pero pumasok uli. Bakit? Yung harvest, hindi pa yung second coming eh. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung wisdom doon? So it is not. Sabi dito, to arrive at this conclusion, we have had to overlook and completely forget about the little time of trouble, the great time of trouble, the 7 last plagues, and victory over sin. Kapag pinamanhik natin na yung harvest time ay sa second coming, mga kapatid, ma-overlook natin ang mga bagay na ito. Yung little time of trouble, great time of trouble, 7 last plagues, and victory over sin. Mawawala itong lahat mga kapatid. That's why. And the harvest begins at the National Sunday Law, and therefore the end of the world starts at the National Sunday Law. Your decision in regard to this event will determine whether you are forever lost or forever saved. The prophets make it plain. Kapatid, the harvest time is upon the passing of the National Sunday Law. Kaya nga magkaroon demarcation eh. The harvest time. Sabi nung kanina, yung tares, gather them, put them in bundles, para sunugin. At yung mga wheat, para sa aking barn. O. Ang sabi ng early writings, I then saw that the third angel said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares, and seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Kapatid? The third angel, yun ang maghihiwalay. Ano yung third angel? It is the call not to worship the beast in his image, which is the National Sunday Law. Nakita niyo mga kapatid? Kaya sabi dito, napaka-solemn, napaka-fearful ng work ng third angel.
sapagkat siya ang maghihiwalay ng tares at ng wheat. Siya ang maghihiwalay, sapagkat upon the cry of the third angel, magkakaroon ng demarcation ng difference sa loob ng simbahan. The wheat will remain inside, but the tares will go out of their position, mga kapatid. Kaya sabi dito, please notice that it is the third angel that selects the wheat from the tares. And please understand, this is the angel that warns us about receiving the mark of the beast. Sunday observance. Brothers and sisters, we know that the judgment begins at the house of God. Therefore, when judgment passes from the dead to the living at the passing of national Sunday law, it will begin with God's professed people, which are those who have had an opportunity to know and understand the truth. Under the symbol of the man with the writer's inkhorn by his side, and the man with the slaughter weapons in the hands, found in Ezekiel, the 9th chapter, the prophet comments. Then, baliwanag po, that the third angel. Kaya, magkakaroon ng demarcation. At sino yung mga taong hindi matatatakan? Ang sabi ng testimonies, the class who do not feel grief over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. Kaya sabi ko mga kapatid sa inyo, mga kaibigan, hindi tinatanggap ng Panginoon yung mga preacher who preach tame messages. Yung mga smooth things, mga kapatid. Bakit? They dwell mostly nowadays. Marami mga preacher ngayon, they dwell only on the love of God. Nasabi ko mga kapatid, love of God, love of God. Walang masama, walang mali. Ang problema mga kapatid, hindi nakukonvict yung mananampalataya na magsisi ng kanilang kasalanan. Hindi tayo binibigyan ng turo about victory over sin. Kaya yung tao, ang sabi nito, they don't feel grief over their own sins and sins of the others. Kaya mga kapatid, sa bandang huli, they will be left without seal. Kung nakakalungkot mga kapatid. Kaya, sabi ko nga, sabi ni Ellen White, it is the present truth that the flock needs today. Sabi doon, present truth, like the sanctuary, in connection with 2300 days, the commandments of God, the testimonies of Jesus, these are the present truths. Ito dapat ang pinagtuto ng pansin ng mga tagapagturo. Kaya kung hindi nyo matumarinig mga kapatid, those preachers that are preaching before you are still preaching tame and small things. Mga kapatid, ang kailangan ng tao ngayon, yung sanctuary message. Bakit? Yung sanctuary message ay nagtuturo sa atin ng investigative judgment. Nagtuturo sa atin ng Day of Atonement. Nagtuturo sa atin ng victory over sin. Kapatid, that is the present truth. Dapat yun ang ating marinig dapat. Para hindi tayo maiwan na walang tatak. Because we have to feel grief our own miserable condition. Talikuran natin ang ating kasalanan. Hingin natin tawad ang ating kasalanan. Let us bring it all to God while there's still time in grief over the sins of others. At talikuran natin mga kapatid. Ang sabi dito, the Lord commissioned His messenger, the men with slaughtering weapons in their hands, go ye after him through the city in smite. Let not your eye spare, neither have ye pity. Slay utterly, old and young, both maids and little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Nakita niyo po mga kapatid? Close of probation will begin the Seventh-day Adventist, also the judgment. Ano ang sabi ito ng Panginoon? Sige, pumatay kayo, patayin nyo, matanda man o bata, babae o lalaki, katulong o hindi. Lahat patayin nyo at wala kayong itira. Subalit, huwag kayong lalapit doon na may mga tatak at akin yan. At magsimula kayo sa aking bayan. Mga kapatid, we are privileged to be Seventh-day Adventist. Yet,
we have a great responsibility and great work to be done. Hindi tayo pwede mag-isi-isi lang ngayon during the times of preparation, mga kapatid. Ito ang kalalagayan natin. Kapag binitawan ng Panginoon ang kanyang anghel to slay, walang ititira sa bayan niya, maliban sa mga nakatanggap ng utak. Subalit, ang tatatagan lamang ay yung mga nagsisi, iniwanan ang kanilang kasalanan, at nagkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Sila na binanal ang kanilang sarili sa pagsunod sa lahat ng kalooban ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, here we see that the church is the Lord's sanctuary. Was the first to feel the stroke of God's wrath. The ancient men, those whom God had given great light in who had stood as guardians of the spiritual interest of the people, had betrayed their trust. They had taken the position that we need, not look for miracles. In the marked manifestation of God's power as in former days, times have changed. These words strengthen their unbelief, and they say, the Lord will not do good, neither will he do evil. Thus, peace and safety is the cry from men who will never again lift up their voices like a trumpet to show God's people their transgression and the house of Jacob their sins. These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children are perished together. Ano po mga kapatid? Yung mga dumb dogs that are afraid to bark. Sila, inilagay ng Panginoon ng mga bantay at tayon ng mga Seventh-day Adventist. Sapagkat marami sa atin yung nagsabi, hindi naman gagawa ng masama ang Panginoon, hindi rin gagawa ng mabuti. Tama lang. Kaya kapayapaan ang ating pangaral. Sabi nga, maniwala ka lang, manampalataya ka lang. Yun ang turo nila ngayon. At ang sabi dito, they will all perish. The above statement is serious indeed, but it gets worse because we've failed as a people to be obedient to the counsel of God. Bakit? Ang sabi kanina, sapagkat hindi nila ipinakita ang kasalanan ng bahay ni Jacob at ang bahay ni Israel. Hindi nila tinuturong. Kaya nga sabi ko, marami ngayon. Sabi ni Ellen White, many ministers are not successful. Why? Because they are afraid to let the truth cut. Yung kasalanan ng bahay ni Jacob, hindi nila dinidil. Bakit? Takot sila eh. Ang kaisipan nila, ay wag mong itouch yan. Baka mag-backslide. No? Hindi nila ipinapakita ang kasalanan sa bahay ni Jacob. Kaya yung bahay ni Jacob, hindi nagsisisi. At ang mangyayari, sabi kanina, they will be left without the seal. Kung ikaw ay totoong bantay, ipakita mo ang kasalanan ng bahay ni Jacob para sila'y makapagsisi. Napo, huwag natin nahayaan yon. Kailangan makita natin ang ating kamalian ngayon. Ngayon ang panahon para tayo magsisi, para iwanan ang ating mga kasalanan. They are preaching smooth things, kapatid. Sabi dito, because we have failed as a people to be obedient to the counsel of God, He will actually close the door of salvation to those of us who have refused to obey and gain the victory over sin by the power of the indwelling Christ, which would have qualified us to receive the seal of God at the passing of the National Sunday Law, the prophet states. Kapatid, dahil hindi sa ating pinapakita ang ating kasalanan, kaya hindi tayo nagkaroon ng pagtatagumpay laban dito. Mga kapatid, marami sa atin ngayon na tagapagturo ang ganito. Nakita niyo po ang kasalanan sa bayan na Jacob. Napakalaki. Marami ang hindi nagdidil nito sapagkat takot nga na makasakit eh. No? Halimbawa na lang, lumalaki yung homosexuality sa ating simbahan. Pero walang pumapansin. Bakit? Baka mag-backslide eh. Yung dress code. Walang pumapansin. Bakit? Baka mag-backslide eh. Opo, yung mga kabataan natin, irreverence. Walang pumapansin. Bakit? Baka mag-backslide eh. Baka makasakit tayo eh. Di ba? Anong nangyayari mga kapatid? The word is inside the church now. In the house of Jacob, ay hindi sinasabihan ng kanilang kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid. That's why, in the great test of time, many of us will leave our position.
because they are not sanctified by obedience, because the watchmen did not tell them. Sabi dito, oh, that the people might know the time of their visitation. There are many who have not yet heard the testing truth for this time. Maging sa ating mga Adventista, hindi natin alam yung testing time. Ano ba yung testing time? That is the National Sunday Law. Marami sa atin ang bulag ngayon. Ano po? Itong pandemic na to, saan ba ito papunta? Kaya mga kapatid, kung gusto mo malaman, I encourage you, panoorin nyo yung aking presentation ng pamagat, What is Behind the Education Pact. Hindi lang po yung gawa-gawa at katang-isip. It is based on reliable source, mga kapatid. From the current events in the spirit of prophecy. Makikita nyo po kung saan tayo patungo, mga kapatid. Na hindi ito normal na mga pangyayari. The National Sunday Law is about to pass. Mga kapatid. And this is the testing time. And many of us doesn't know about this. Because they are looking on a different position na akala nila, sabi ng iba, normal lang to. After this, we'll go back to normal. Mga kapatid, panoorin niyo po yon. There are many with whom the Spirit of God is striving. The time of God's judgment is the time of mercy for those who have had the opportunity to learn what is truth. While probation lasts, mga kapatid, hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi dito, continuing on, the prophet states, not one of us will ever receive the seal of God, while our character have one spot or stain upon them. Hindi tayo tatatakan. Baka iniisip nyo, sabihin ng iba, ay ako'y Adventist naman. Di pag National Sunday Law, alam ko naman yung Sabbath, ako'y mangili ng Sabbath, para ako'y matatakan. Hindi lang ganun kasimple, mga kapatid. Sabi dito, walang isa sa atin ang tatanggap ng tatak kapag hindi natin na-overcome ang ating kasalanan. Walang sino man sa atin ang tatanggap ng tatak kapag may isang bahid, spot, o wrinkle sa ating karakter, mga kapatid. It is left with us to remedy the defects in our character, to cleanse the soul, temple of every defilement. Sabi ng iba, okay lang, magkasala ka. Maraming tagapagturong sabi niyan. Okay lang magkasala ka, total naman, upon the refreshing, babaguhin tayo ng Panginoon. Upon the pouring of the latter rain, mga kapatid. Totoo bang ganun ang sabi ng Panginoon? Ano pala ang sabi dito? That it is left to us to remedy the defects. It is upon cultivation sa ating sarili ng karakter ng Panginoon para tayo magkaroon ng development ng karakter at magkaroon ng victory over sin. Totoo. Hindi natin kayang gawin sa sarili natin. But through the indwelling presence of God, through our consent, through our denial, through our taking up our cross, and following the footsteps of Jesus Christ, magkakaroon tayo ng victory over sin, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, kaya niyang ibalik sa atin yung sinlessness ng state ni Adam bago siya nagkasala. Mga kapatid, it will happen. It should happen now before it's too late. Nasa atin ang kapangyarihan para baguhin tayo. Sa ating mga pagpipili araw-araw, kung ating pagbibigyan ang kalooban ng banal na Espiritu. Kaya nga dapat sabi ko nga, hingian natin lagi ang divine power through the ministration of the Holy Spirit to help us deny ourselves. Ang sabi ni San Pablo, die daily. Die daily. Take up your cross. Ano yung cross? Yung gusto mo at gusto ng Panginoon, ano ang pipiliin mo? Pagbigyan mo lagi ang gusto ng banal na Espiritu at sundan mo ang yapak ng Panginoon at magkakaroon tayo ng pagtatagumpay sa kasalanan. By then, magkakaroon tayo ng diligent effort to remedy our defects. Tapos, sabi dito din, the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Pag nangyari yun, mga kapatid, tayo ay matatakan at yung tatak includes the empowerment of the Holy Spirit as the latter rain. Sabi dito, it is too plain to misunderstand. The latter rain is given to those who have received the seal of God. Kondisyon,
Hindi ka hulugan ng lateran kung wala kang tatak. The seal of God is given to those who pass the Sunday test. Hindi ka tatatakan kung hindi ka nakalampas sa pagsubok sa Sunday law. Sabi dito, the latter rain empowers us to give the loud cry. The loud cry calls the other sheep, not of this fold out of Babylon, and it all happens after the shaking and separating leading up to shortly after the National Sunday Law. National Sunday Law, magkakaroon ng great shaking. Lalabas yung mga tails, matitira ang mga wheat, at yung matitirang wheat, tatanggap ng tatak ng Panginoon. Yung tatanggap ng tatak ng Panginoon, tatanggap ng latter rain. Yung tatanggap ng latter rain, sila ang mag-loud cry para tawagin yung mga tupa ng Diyos na wala pa sa kanyang tahanan. Subalit, hindi ka mag-loud cry kung hindi ka nahulugan ng latter rain. Hindi ka mahulugan ng latter rain kung hindi ka natatakan. Hindi ka matatatakan kung hindi ka wait. At hindi ka magiging wait kung hindi ka nagtaan ng Sunday fast, ng Sunday law. Yun mga kapatid ang sequence. Dadaan ka ng Sunday law, subalit, kung hindi ka nag-sanctified, hindi ka din mananatili sa loob. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Sabi dito, if we wait until the National Sunday Law to secure oil in our lamps, it will be everlasting too late for us. Ano po? Kung hihintayin natin, sasabihin natin, ay sige, magsandilo na ako. Maging maayos sa Panginoon. Sa kanila ako magbabago. Sa kanila ako magpapakamanal. Ang sabi dito, it will be forever too late for us. And we will not be saved, mga kapatid. So the preparation is now. The oil represent a holy character that is not developed overnight. Hindi mo pwede sabihin na, ngayon, sige, bukas na lang ako magbabago at bukas, perfect ka na. No. The cultivation of Christ characters takes time, mga kapatid. Yung diligent effort mo para paglabanan ang iyong inherent carnal state, it takes time, mga kapatid. Kaya simulan mo na ngayon, natulungan mo na ng Espiritu, sana bago mag-National Sunday Law, lahat tayo ay nagkaroon ng victory over sin upang maging handa sa pagtatatak ng ating Panginoon. Nor is transferable from one another as a gift, but it is gained by a personal relationship with Christ. Hindi mo pwedeng sabihin na, yung karakter mo, pwede mong sa akin na lang. O kaya sabihin mo sa Panginoon, gagamitin ko yung karakter niya bilang sa akin. Hindi po mga kapatid. Sapagkat kailangan tayo magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. Kailangan makilala natin siya ng personal bilang ating personal na tagapagligtas. Consider the next statement. Sabi ito, comes as a result of the test and receiving the seal of God. Sabi dito, I also saw that many do not realize what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary. Through the time of trouble, those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Yung mga protektado sa panahon ng krisis at tatatakan at tatayo sa panahon ng walang mediator ay sila lang yung mga nag-reflect ng karakter ng Panginoon ng lubusan. Subalit ang problema, ang sabi nito, I saw that many were neglecting the preparation. So needful and were looking to the time of refreshing. Hindi sila naghahanda sapagkat nakatingin sila sa refreshing. Doon na lang. Babuguhin naman tayo. In the latter rain, to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. Nakita mo mga kapatid? Ang protektado, sino nga? Yung natatakan. Pero marami ang hindi naghahanda. Bakit? Ang kanilang prinsipyo, doon na lang. Sa pouring of the latter rain, dahil mabaguhin naman tayo. Subalit ang sabi ni Miss White, doon sa mga naghahanda nito, na ganoon ang kaisipan, nakita ko na wala silang shelter, wala silang proteksyon sa panahon ng trouble. They had neglected the needful preparation, therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit, to live in the sight of the Holy God. Those who refused to be used by the prophet and failed to purify their souls in obeying the whole truth, and who are willing to believe that their condition is far better than it really is, will come up to the time of the falling of the plagues and then see that they need to be used and squared for the building. Yung mga hindi tinanggap ang hatol
para sila tulungan na mabago ng propeta ng Diyos. Ang sabi dito, yung mga hindi nagdaligsay ng kanilang kaluluwa sa pagsunod sa katotohanan, nakita ko na hinulugan sila ng 7 huling salot. Kaya sabi dito, before this time, the awfully solemn declaration has gone forth. Yung declaration ng Panginoon, ang sabi ng yellow word, I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and every wrong word in action. Ano po? Yun ang dapat nating pagtagumpayan ngayon hanggang sa ma-perfect natin ang karakter ng Panginoon. Ano po? Walang uhulugan ng huling ulan kung hindi tayo magkakaroon ng pagtatagumpay sa bawat mali, sa bawat pagmamataas natin. Pride, ito yung mahirap mga kapatid eh. Yung pride, itong mahirap tanggapin at tanggalin sa atin. Pride. Ayaw nating minamaliit tayo. Gusto natin may pangalan tayo. Gusto natin na-recognize tayo. Gusto natin tayo ang leader. Gusto natin tayo ang kilala. Magaling tayo. That's pride. Hanggat hindi mo na ipaglabanan ito. Sabi ito, selfishness. Kasakiman. Gusto mo ikaw lang. Ayaw mo maging bukas. Napakasakim. Ayaw mag-share. Love of the world. Pagmamahal mo sa libutan, kalayawan, and every wrong word in action. Maling pananalita, expression at action. Hanggat hindi mo ito napagtatagumpayan, you will not share the refreshing. Mga kapatid, ang sabi dito, we should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in that day of the Lord. Let all remember that God is holy and that none but holy being can ever dwell in His presence. Pag hindi ka banal, you cannot stand before God because He'll burn you down. Remember that the appearance of God, He is a consuming fire. Only those who are holy, sanctified, glorified, justified can stand before the Holy God. Kaya, panghuli mga kapatid, ang sabi dito, finally, my brothers and sisters, get ready, get ready, get ready. Because the National Sunday Law is right upon us. Do not waste your time with those who do not want to hear and acknowledge the truth. All the Bible text and the spirit of prophecy statements in the world will not convince those who do not wish to be convinced. Ripe fruit will fall from the tree. The indulgence of a perverted appetite is the main cause that many cannot hear and accept the truth. Though it is presented in clear lines, here is one last statement. Kapatid, sabi dito, because of appetite, marami ang ayaw tumanggap nito. Kahit gaano kalinaw ng presentation, kung ayaw mong tanggapin mga kapatid, walang magagawa ang Panginoon sa iyo. Sabi dito, huwag natin sayangin. Bakit? Dahil malapit na ang National Sunday Law. National Sunday Law, magpili ka in close of probation. At ito ay mangyayari saan? In the sanctuary of God, in the house of God. Probation will be closed first in the Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid, bilang Adventista, huwag kang magpasalamat na ikaw Adventista. O salamat dahil hindi ka Adventista. Subalit, bilang bayan ng Diyos, ang paghukom ng Diyos ay mauna sa atin. Kaya sabi ito, maganda tayo habang may panahon pa. The Roman soldiers are rambling around Jerusalem. Development of Christ's character doesn't happen overnight. It takes time. Simulan natin ngayon mga kapatid, sapagkat malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Sabi dito, brethren, we are far behind. Many of the things which the church should do in order to be a living church are not done. Through the indulgence of perverted appetite, many place themselves in such a condition of health that there is a constant worry against the soul. The truth, though presented in clear lines, is not accepted. I wish to set this matter before every member of our churches. Our habits must be brought into conformity to the will of God. Mga kapatid,
Kaya hindi tayo nagtatagumpay sa ating witnessing sapagkat may problema tayo. Ito yung problema. Marami tayong dapat ginawa, hindi natin gawa. Kaya we are far behind. Kailangan double time. Kaya sabi ng Panginoon, redeem the time. Bawiin natin ang panahon. Ang problema sa atin sa witnessing natin, we claim to have a truth about marriage, sanctity of marriage. Pero marami sa atin, sa ibang bansa, divorsyado. Ano po? We claim to have Adventist education. Pero maraming anak ng Adventista ang ugali. Kapares din ng mga hindi pananampalataya. We claim to have health message. Pero marami sa atin ang sakit. Katulad ng mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. So paano tayo mag-witness nito? Kaya kailangan baguhin muna natin mga kapatid. Ang sabi dito, because of perverted appetite. Yun ang problema mga kapatid. Kaya kailangan ngayon baguhin natin. Let us show ourselves to be a true witness mga kapatid. Ipakita natin mga kapatid ngayon bago mahuli ang lahat. Dahil sabi ko nga, hindi ka magkakasama sa loud cry pag hindi ka nahulugan ng huling ulan. Hindi ka huhulugan ng huling ulan kung hindi ka natatakan. Hindi ka natatakan kung hindi ka nagtagumpay sa National Sunday Law. Mga kapatid, upon the passing of National Sunday Law, magkakaroon ng demarcation ang wheat and tares. The militant church will be church triumphant sapagkat may iwan ang wheat at ang tares ay lalabas. Upon the decision that each individual will make, magkakaroon ng close of probation. Kaya dahil ang Adventista del Séptimo Día ang mayroong pagkaunawa na tungkol sa issue ng Sabbath and Sunday. Mauuna ang paghuhukom at ang close of probation sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, sa preparation time, ano ang ating ginagawa? Naway, masumpungan tayo, nagtatapat at naghahanda ng ating sarili. Na sa pagpasa ng National Sunday Law, masumpungan ng Diyos na tayo ay karapat-dapat sa kanyang pagtatatak. Sabagat ngayon pa lang, ay ginagawa natin ang ating maabot na kaya, ang ating tungkulin, ang ating bahagi sa pagsunod, sa pagdalisay ng ating sarili, at pagkakaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan, upang tayo, kung magkagayon, ay mahanda sa pagtatatag, tatanggap ng huling ulan, at magkakasama sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at tatapusin ang gawain ng Panginoon upang ang ating Panginoong Diyos na si Kristo ay bumalik, kunin tayo, dalhin sa langit at makasama niya magpakailanman. Ang pagpapala naman ng Diyos ang sumaatin, pagpalain tayong lahat. Tayong muli ay maglamit. Maraming salamat Panginoon na minsan bang pinatunayan niyo sa amin ang iyong kabutihan ng pagliligtas. Sa oras pong ito, aming ibinabalik sa iyo ang papuri at pagsasalamat. Dahil sa iyong kabutihan, katapatan sa amin at pag-ibig, na minsan bang binuksan mo sa amin ang dakilang katotohanan at liwanag na ito patungkol sa pagsasara ng awa at ito ay mauuna sa inyong bayan. Kaya po nagpapasalamat kami sa pribilehyo na dinala mo kami dito sa inyong bayan. Subalit, sa responsibilidad na kaatang sa aming balikat, tulungan po kami ng magawa namin. Nakita po namin na hindi kami handa, kaya tulungan kami sa iyong paghahanda. Patuloy po nawa na ibahagi sa amin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang tulungan kami na tanggihan ang aming sarili, pasanin ang aming krus at sumunod sa inyo. Magkaroon kami ng pagtatagumpay sa kasalanan upang kami maging karapat-dapat at mapagtagumpayan namin anuman ang mangyari ang pagsulit na may kinalaman sa pangingili ng linggo. At kami masumpungan na tapat at manatiling tapat sa inyo sa panahong iyon. At hindi namin tatalikuran ang Sabbath, Panginoon, upang kami ay mahanda sa pagkatatak. Tulungan po kami, O Diyos, sa aming paghahanda sa araw-araw. At sana'y masumpungan kami sa ilalim ng inyong biyaya at ginagawa ang inyong kalooban. Hindi po namin ito kaya, kaya inihiling namin ang iyong pagkikisama sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Pagpalain po kaming lahat. Maraming salamat muli sa matamis na pangalan ni Jesus.
mga kaibigan, mga kapatid. Sa muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli natin pagkasama. At sa susunod natin pag-aaral ay pag-uusapan natin ang may kinalaman sa victory over sin. Sapagkat ito ay kinakailangan na tayo magkaroon bago ang National Sunday Law. Bago tayo abutan ng National Sunday Law, bago tayo tatakan, at bago tayo sarahan ng awa ng Panginoon, kailangan natin ng victory over sin. Kaya sa susunod po, yan ang pag-aaral natin. So maraming salamat muli. Sana po'y samahan nyo kami muli sa mga susunod natin pag-aaral. Patuloy kayo magsubaybay sa ating Facebook page, Ang Daan sa Kaligtasan, at subaybayan ang ating YouTube channel, mga kapatid. At mangyari po na kung inyong mahal ang inyong pamilya at kamag-anak, kung kayo'y concern, inyo din pwedeng ibahagi ang mga mensaheng ito upang sila'y magkaroon ng pagkaunawa at babala sa kanilang mga buhay. Upang ang pagpapala ng Diyos ay managana sa atin. Maraming salamat po. At sa muli, pasalamatin natin ang ating kasama sa technical side, sapagkat kung wala sa hindi ito magiging posible, si Brother Jared, maraming salamat po at pasalamatan ng isa. Palagi natin siyang kasama, bagaman hindi nakita, subalit sa mga darating na panahon, ay magkakasama ko po siya. At maraming salamat po sa kanyang suporta at sa inyong suporta. At samahan niyo kami muli sa susunod pa at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po.